Tumingin sa kanyang mga mata, may naramdaman agad ang mayamang lalaki. Akala niya sa wakas ay magkakaroon na siya ng masayang buhay. Ngunit ang kanyang bangungot ay nagsimula pa lamang. Maglalasing ang lalaking ito at bugbugin siya at nasabi lang niya ang totoo. Sabi niya buntis siya. Hindi siya tumigil, mas lalo pa niya itong sinampal. Kaninong baby ito? Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili kaya kumuha siya ng fruit knife. Patuloy siyang lumapit at sinabi, sasaksakin mo ako. Sige, sinasabi ko sa iyo na gawin mo ito. Nagising siya at nabitawan ang kutsilyo. Natagpuan niya ang kanyang asawa sa sahig. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Pero ang masasabi niya lang, hindi ko ginawa. Nakita siya ng biyenan niya at napasigaw na lang. Hinayaan niyang maglabas ng galit ang babae. Ngunit siya ay 8 buwan ng buntis at ang galit ng kanyang biyenan ay halos magbuwis ng kanilang buhay. Sa huli ang sanggol ay ipinanganak na malusog at siya ay sinentensyahan ng 10 taon sa bilangguan. Araw-araw sa bilangguan masigasig siyang nagsulat ng mga liham na umaapela sa kanyang kaso, umaasang mapatunayan niyang inosente siya sa ikalawang paglilitis. Sa wakas ay nakatanggap ng tugon ang kanyang mga sulat. Ito ay mula sa isang reporter na gustong makilala siya at marinig ang kanyang kwento. Ngunit nang dumating ang araw ng pagpupulong, siya ay binubuli ng isang kapwa bilanggo at pinalampas ang kanyang pagkakataon. Kinabukasan pumunta ang reporter sa pinangyarihan ng krimen at may nakitang mahalagang bagay na hindi nadagdagan. Tila walang magawa ang biktima nang mamatay ito. Ang reporter ay bumalik sa bilangguan, ngunit ang kanyang kahilingan na bisitahin ay tinanggihan. Nag-iwan siya ng sulat sa warden para ibigay sa kanya. Ngunit hindi nakarating sa kanya ang sulat. Itinapon ito ng warden sa basurahan. Samantala nais ng kanyang ama na linawin ang kawalan ng katarungan para sa kanyang anak na babae. Nagpunta siya sa ospital upang suriin ang kanyang mga medikal na record, ngunit ang mga ito ay nagpakita lamang ng isang karaniwang sipon. Mabuti na lang at nakita ng isang mabait na nurse ang mga pasa sa kanyang katawan dahil sa pambubugbog. Pumayag siyang tumstigo, ngunit nagbago ang isip niya noong araw ng paglilitis. Nakatanggap din ng misteryosong tawag ang reporter mula sa kanyang amo. Ang reporter ay tinawag para sa isang kagyat na kaso. Nang walang anumang pangunahing saksi, ang pangalawang paglilitis ay na-dismiss. Ang ama ay nadama na walang magawa, sinisisi ang kanyang sarili sa hindi niya matulungan ang kanyang anak na babae. Alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Bago siya umalis, bigla niyang naalala. Tatay, may isang reporter na talagang interesado sa aking kaso. Ang kanyang pangalan ay Kang Jimin. Sumulat ang kanyang ama sa reporter. Inosente ang anak ko. Siya ay nahatulan ng mali. Please meet me. Nagayos silang magkita sa isang coffee shop. Pero pagdating ni Jimin, walang tao. Agad siyang nag-dial ng numero. Kailangan kong iligtas ang aking anak na si Yeonso. Dumaan ang isang sasakyan at agad na nabangga ang kanyang ama at napatay. Matagal na naghintay ang reporter at inisip kung ano ang nangyayari. Nakakakuha ba sila ng sipa sa panloloko ng mga tao? Nalungkot sina Yeonso at Woo Jun nang malaman nila ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Samantala biglang ipinadala sa ibang bansa ang reporter. Habang sinusuri ang kanyang mga file, napansin niya ang isang sulat na ipinadala sa kanya ni Yeonso. Napakaraming mga pagkakataon. Ngunit sa kasamaang palad hindi na niya ito nakilala. Kasabay nito pumunta sa kulungan ang biyenan ni Yeonso na gustong kunin ang sanggol. Sinabi niya kay Yeonso na siya ang lola ng sanggol, ang tanging kadugo ng bata, at siya lamang ang makapagbibigay ng magandang kinabukasan sa sanggol. Tanggi ni Yeonso. Alam na alam niya kung ano ang hitsura ng kanyang biyenan at hindi niya ipapadala ang kanyang anak sa isang lugar na tulad ng impyerno. Muli rin niyang pinaalalahanan siya. Hindi ko pinatay ang anak mo. Naniniwala siyang lalabas ang katotohanan sa kalaunan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang biyenan. Noong gabing iyon inatake ng hika ang sanggol. Sinabi ng doktor na ang immune system ng sanggol ay napakahina. Ang kasalukuyang kapaligiran ay nagpapalawless sa sanggol. Walang magawa si Yeonso at kailangang ibigay ang sanggol sa kanyang biyenan. Ngunit pagsisisihan niya ang desisyong iyon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pakiramdam ni Yeonso ay nawala sa kanya ang lahat. Wala na siyang dapat panghawakan at nagpasya siyang wakasan ang kanyang buhay. Siya ay inabuso sa mahabang panahon, maling hinatulan ng pagpatay at ipinadala sa bilangguan. Ang tanging paraan upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan ay ang umalis sa mundong ito. Ngunit biglang naputol ang lubad. Nakita niya ang kanyang anak na babae sa isang larawan at iyon lang ang dahilan niya para mabuhay.
Sa pagtingin sa mga larawan ng kanyang anak na lumaki 10 taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa paaralan ng kanyang anak. Hindi siya nakilala ng kanyang anak dahil hindi pa sila nagkikita. Naalala niya ang pangako ng kanyang biyenan na palalakihin niya ang kanyang anak bilang tagapagmana. Dahil ayaw niyang malaman ng kanyang anak na mayroon siyang ina na nakulong, maaari lamang niyang piliin na makipagkita nang hindi inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ang tawag ng kanyang anak na babae ay nagpababa sa kanyang bantay. Biglang sabi ng isang babae sa likod niya, "Hanmi Terena." Nagulat si Yeonsu sa biglaang pangyayaring ito at kailangan niyang suriin. Pero iba ang ugali ng kanyang anak kay Yeonsu kaya nagdududa siya kung anak niya ba talaga ito. Gusto niyang tanungin ang kanyang biyenan kung sino ang babae sa larawan. Pero ang sabi lang ng biyenan niya ay anak ito ng dalaga. Kaya nasaan ang kanyang anak na babae? Ang sumunod na sinabi niya ay dumurog sa puso ni Yeonsu. "Pinatay mo ang anak ko. Wala akong dahilan para alagaan ang anak mo. Napunta siya sa lugar na hindi mo mahanap o ako." Ito ay tulad ng isang bolt out of the blue. Bumagsak si Yeonsu sa lupa. Pagkatapos nagdagdag siya ng isa pang nakakatakot na pangungusap. "Kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Kung nagnakaw ka ng isang bagay mula sa isang tao, dapat mong ibalik ito." Galit na galit si Yeonsu. Siya ay sumugod patungo sa biyenan, hinihingi kung nasaan ang kanyang anak na babae. Ngunit hindi natinag ang mga gwardya at pinalayas siya. Hindi siya susuko. Ngunit siya ay walang awa na itinatapon sa tuwing sinusubukan niyang humingi ng impormasyon. Desperado siyang pumunta sa libingan ng kanyang ama at umiyak. Pero napansin niyang may laging naglalagay ng mga bulaklak doon. Kasunod ng pahiwatig na iyon, sa wakas ay natagpuan niya ang tao. Ang dating sekretarya ng kanyang biyenan. Tinanong niya ito tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Ngunit hindi siya umimik hanggang sa makatanggap siya ng tawag sa telepono. Malubhang may sakit pala ang kanyang anak at kagagaling lang pagkatapos ng medical emergency. Napagtanto niyang sobra-sobra ang ginawa niyang mali. Pakiramdam niya ay pinaparusahan siya ng tadhana. At nagpasya siyang sabihin kay Yeonsu ang lahat. Ang saksi na tumstigo laban sa kanya ay nagkaroon ng pagbabago ng puso. At ang pambubuli na dinanas niya sa kulungan ay pawang orkestra ng kanyang biyenan. Ginamit niya ang sakit ng kanyang anak bilang leverage na hinihiling na alagaan niya ang sanggol. Upang mailigtas ang kanyang anak, kinailangan niyang itapon ang sanggol sa ilog. Nang malaman ni Yeonsu ang katotohanan, galit na galit siya. "Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Kailangan mong magbayad para sa pagkuha ng aking anak na babae mula sa akin." Nagpasya si Yeonsu na maghiganti sa ngalan ng kanyang anak. At ang anak ng sekretarya ang una niyang target. Akmang bubunutin niya ang kanyang tubo sa paghinga, naisip niya ang kanyang anak. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa at dalamhati, hindi niya maaaring talikuran ang ideya na protektahan ang kanyang anak. Sa huli, ayaw niyang maghiganti dahil lahat ng iyon ay kagagawan ng kanyang biyenan. Nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Nagpasya si Yeonsu na hanapin ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang kanyang masamang biyenan na si Kim Horan. Ang araw na iyon ay ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang yumaong asawa. Sinundan siya ni Yeonsu. Nauna siyang pumunta sa sementeryo. Nagpasya siyang isama ang biyenan. Nagkunwaring inosente ang biyenan na nagtatanong kung ano ang ginawa nito sa kanya. Desidido si Yeonsu, ngunit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa plano. Hinampas ng patpat ng isang gwardya sa likod niya si Yeonsu, na wala ng malay. Nang magising siya sa ospital, gusto pa niyang kumprontahin ang biyenan. Pero pinigilan siya ng secretary na si Lee. Pinayuhan niya itong huwag na siyang awayin. "Hindi ka maaaring manalo laban sa kanya, ngunit ang pagkawala ng iyong anak ay pagkawala ng lahat. Kailangan niyang hanapin siya at maghiganti. Wala na siyang choice kundi sabihin ulit ang totoo. Buhay pa ang kanyang anak na babae. Itinago niya siya at inilagay sa isang ampunan. Ngayon isang mabuting pamilya ang umampon sa kanya. Binigay niya kay Yeonsu ang address. Sinundan niya ito at sa wakas ay nahanap na niya ang lugar. Isang batang babae ang nakaupo sa harap ng bahay. Nakilala ni Yeonsu ang pamilyar na kumot at agad na nalaman na anak niya iyon. Ito rin ang kumot na binalot niya sa kanyang sanggol na sumisimbolo sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Papalapit na ang kanyang anak. Hindi na siya nakapagpigil at nagmamadaling yamakap sa kanya, umiiyak habang yakap-yakap ang anak. Pagkaraan ng 10 taon, sa wakas ay muling nakasama niya ang kanyang anak na babae. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay panandalian.
Tinulak ng isang lalaki si Yoon-soo sa lupa. Siya ang lalaking umampon sa kanyang anak. Naisip ni Jimin na may masamang balak siya at pinagalitan siya. Tumabi sa kanya ang kanyang anak at sinabing sa tingin niya ay kamukha ko ang kanyang anak kaya niyakap niya ako. Tapos sumama siya sa lalaki. Napatingin si Yoon-soo sa likod. Parehong lungkot at saya ang naramdaman niya. Nasasaktan siya dahil naroon ang kanyang anak. Ngunit hindi niya siya maangkin. Masaya siya na nagkaroon ng mapagmahal na pamilya ang kanyang anak. Isinabot pa ng lolo sa dingding ang Certificate of Achievement ng dalaga sa lugar kung saan makikita ito ng lahat ng tao sa restaurant. Palihim na pumunta si Yoon-soo sa art class ng kanyang anak. Naglakas loob lamang siyang sumilip sa bintana mula sa malayo ngunit ang makita ang kanyang anak ay sapat na upang bigyan siya ng pag-asa na mabuhay. Sa sandaling iyon tumawag ang masamang biyenan. Binyantaan niya si Yoon-soo sinabing madali siyang patayin ngunit hindi pa niya ito nagawa. Nais niyang gawing isang buhay na impyerno ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na buhay pa ang kanyang anak. Ang kanyang mga salita ay isang wake-up call para kay Yoon-soo. Nagpa siya siyang maging mas mabuting tao at dahan-daang bumalik sa buhay ng kanyang anak. Una pinuntahan niya si Mr. Lee para humiram ng pera para umupo ng tirahan. Pagkatapos ay nakakuha siya ng trabaho bilang isang guro ng sining para sa kanyang anak na babae. Si Yoon-soo ay nagtapos ng art school na may maraming mga parangal. Nagustuhan siya ng punong guro ngunit hindi nila siya maaaring kunin dahil sa kanyang nakaraang paghatol para sa pagpatay. Nag-isip si Yoon-soo kung ano ang susunod na gagawin. Siguro dapat siyang lumipat sa ibang lungsod ngunit una kailangan niyang makita ang kanyang anak na babae. Lihim na sinundan ni Yoon-soo ang kanyang anak. Biglang bumagsak ang kanyang anak at nawalan ng malay. Sumugod si Yoon-soo sa tabi niya. Lumalabo na pala ang hika niya. Mabilis siyang dinala ni Yoon-soo sa ospital. Nang makarating si Jimin sa kwarto ng kanyang anak at hindi niya ito mahanap nagmadali siyang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan para hanapin siya. Hindi niya mahanap kahit saan. Sa wakas nakita niya ang kanyang anak na babae sa isang security camera at nakita rin niyang sinusundan siya ni Yoon-soo. Natagpuan niya ang telepono ng kanyang anak at kumbinsido na si Yoon-soo ang kinidnap siya. Pumunta siya sa police station para i-report ito. Right then one of Wooju's classmates said he saw her at the hospital. Isinugod siya sa ospital kasama ang mga pulis. Nais ng pulis na arestuhin si Yoon-soo. Iginiit niya na hindi siya kidnapper. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit hindi siya naniwala. Gusto niyang sabihin sa kanya na siya ang tunay na ina ni Wooju. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak na babae na nakatayo doon siya ay nagpigil. Hinala ng pulis na bahagi siya ng isang kidnapping ring at sinimulan siyang tanungin. Pero inosente si Yoon-soo. Pumasok ang isa pang opisyal dala ang kanyang file ng kaso na nagpapakita ng kanyang paghatol sa pagpatay. Kahit anong pilit niyang ipaliwanag hindi sila maniniwala sa kanya. Nagising si Wooju at tinanong ang kanyang ama kung nasaan ang mabait na babae na nagdala sa kanya sa ospital. May sinabi si Jimin tungkol sa pag-aresto sa kanya. Sinabi ni Wooju sa tatay niya ang totoo. Lumayas pala siya dahil nakita niya ang mama niya bago siya hiwalayan ng papa niya. Nakita ni Yoon-soo ang pagbagsak niya at dinala siya sa ospital. Nakaramdam ng kilabot si Jimin sa kanyang mapusok na kilos. Pumunta siya sa police station para magpasalamat at humingi ng tawad kay Yoon-soo. Inimbitahan niya ito at ang kanyang anak na babae sa hapunan. Ito ay isang bagay na hindi akalain ni Yoon-soo na mararanasan niya. Bumili siya ng pinakamagandang damit at gumawa pa siya ng flower crown para sa kanyang anak. Nang makitang masaya ang kanyang anak na puno ng kagalakan si Yoon-soo. Ito ay isang pangarap na pinanghawakan niya sa loob ng 10 taon. Sa panahon ng hapunan ginawa ni Yoon-soo ang pagkain na mukhang espesyal. Gumuhit pa siya ng puso sa plato. Nagsisimula nang may nararamdaman si Jimin para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yoon-soo na dati siyang nag-aaral ng sining. Tapos tinanong kung bakit wala ang mama ni Wooju. Sinabi niya na hiwalay na sila. Nakita ni Yoon-soo ang kanyang anak na naliligaw sa pag-iisip. Habang papaalis na sila tumakbo si Wooju para yakapin siya at sinabing you can come to see me anytime if you miss me. Ang mga salita ng kanyang anak na babae ay ganap na nabasag ang plano ni Yoon-soo na lumipat. Hindi niya kayang isipin na lumaki ang kanyang anak na walang ina. Kaya nagpa siya siyang manatili sa lungsod at gawin ang papel ng ina ni Wooju. Ngunit mayroon lamang isang paraan upang makamit ito. Maging asawa ni Jimin. Nalaman ni Yoon-soo kung saan siya nasa isang business trip at nagpas siyang makarating muna.
Nagpapanggap na nabunggo siya pag nagkataon. Nang may bumangga kay Yeon-soo, hinayla siya ni Jimin palapit, pinagtanggol siya. Siyempre parte lahat ng plano ni Yeon-soo. Napunit ang damit niya kaya tuluyan na niyang pinunit. Pinahiram siya ni Jimin ng isa niyang kamiseta. Napag-usapan nila si Woojo at nagsimulang magtanong sa kanya si Yeon-soo tungkol sa kanyang anak na nagparamdam sa kanila na mas malapit sila. Pagkatapos nagpaalam si Yeon-soo na sinasabing kailangan niyang sumakay pabalik sa lungsod. Naalala ni Jimin na hindi pa siya kumakain. Kaya hiniling niya sa kanya na maghintay ng kaunti. Ngunit pagbalik niya ay wala na ang sasakyan. Tapos nakita niya si Yeon-soo na nakatayo doon. Sabi ni Yeon-soo, hinintay kita kasi sabi mo. Nagtawanan silang dalawa, nakatingin sa mata ng isa't isa. Ngunit wala nang mga silid sa hotel. Ibinigay ni Jimin kay Yeon-soo ang kanyang kwarto at natulog sa kanyang sasakyan. Nakita siya ni Yeon-soo na nakaupo mag-isa sa tabing dagat umiinom. Ginamit niya ang dahilan na ibalik ang kanyang kamiseta upang pumunta doon at pagkatapos ay maingat na tinampi ang kanyang sugat. Sapat na ang maliit na kilos na iyon para bumilis ang tibok ng puso ni Jimin. Upang masubaybayan si Yeon-soo, nagpadala ang kanyang ina ng isang tao upang sundan siya. Si Lee, ang sekretarya, ay nagboluntaryo para sa trabaho. Pero hindi niya alam na kakampi siya ni Yeon-soo. Kinuha niya ang trabaho dahil si Yeon-soo ang nagayos. Sa ganoong paraan maaari siyang magulat ng maling impormasyon at mapanatiling ligtas siya. Pagkatapos ng kanilang maliit na pagkakataong pagkikita, ang damdamin ni Jimin para sa kanya ay lalong lumakas. Hindi nawala si Yeon-soo. Talagang pinagmamasdan niya silang dalawa, naghihintay ng pagkakataong makita muli si Jimin. At sa wakas dumating ang kanyang pagkakataon. Nagkasalubong sila sa supermarket. Sinabi sa kanya ni Yeon-soo na binigyan niya siya ng lakas ng loob na manatili at nagrento pa siya ng isang lugar sa malapit. Nakita ni Yeon-soo ang mga sangkap na binibili niya at alam niyang gumagawa siya ng seaweed rice. Sinabi ni Jimin na gusto ito ng kanyang anak. Ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Kaya't sinubukan niya ito. Ang seaweed rice ay specialty ni Yeon-soo. Nag-alok siya na tulungan siyang gawin ito. Tinutulungan niya itong magpintura ng kanyang bahay. At pinunasan niya ang pintura sa mukha niya. Isang munting kilos na nagpatibok ng kanyang puso. Tinawagan ni Woojo ang kanyang ama, sinabing gusto niyang kumuha ng mga klase sa sining. Ang kanyang pagpipinta ay dumating sa pangalawang lugar at nais niyang manalo muna sa paparating na kompetisyon. Umuwi si Jimin at nakita niya si Yeon-soo na naghihintay sa kanya. May painting siya para kay Woojo. Parehong nabigla ang mag-ama nang makita nila ito. Hindi sila makapaniwala kung gaano siya kagaling. Pagkatapos nagkaroon ng magandang ideya si Woojo. Gusto niyang si Yeon-soo ang maging guro niya sa sining. Siyempre iyon mismo ang hinihintay ni Yeon-soo. Ngayon opisyal na siyang bahagi ng buhay ni Woojo. Ang kanyang plano na maging bahagi ng pamilya ay magkakasama. But then nagkaroon ng twist. Bumalik sa bayan ang dating asawa ni Jimin. Nais niyang muling buhayin ang kanilang relasyon. Pero nakita niya si Yeon-soo sa tabi niya. Si Yeon-soo ay ngayon ang guro ng sining ni Woojo. At natutunan niya ang lahat tungkol sa mga interes ng kanyang anak na babae. Tumawag si Jimin sa bahay, sinabing gagabi siya sa trabaho at sinabihan si Woojo na maghapunan kasama ang kanyang lola sa gabing iyon. Narinig iyon ni Yeon-soo at agad na nagpa siya na maghanda ng hapunan para kay Woojo. Sina Yeon-soo at Woojo ay naging maayos at hindi nagtagal ay handa na ang isang masarap na hapunan. Nagulat si Jimin nang umuwi siya. Isang bagong kapitbahay ang dumating para kumustahin at lumingon si Yeon-soo at nakita niya ang dati niyang kasama sa selda, ang matalik niyang kaibigan. Ito si Mai Jin na pinrotektahan ni Yeon-soo mula sa mga bully sa kulungan. Ang Jinko ay nailabas na bago si Yeon-soo. At ibinigay sa kanya ni Yeon-soo ang lahat ng kanyang ipon na sinasabi sa kanya na gumawa ng magandang buhay para sa kanyang sarili. Nagulat si Jin nang makita siya. Tiningnan siya ni Yeon-soo para hindi na nila pag-usapan ang nakaraan nila. Tinanong ng aking Jin kung bakit hindi niya siya hinanap pagkatapos ng kulungan. At si Yeon-soo sa wakas ay nakapag-open up sa kanyang nag-iisang kaibigan, sinabi sa kanya ang lahat ng sakit na naranasan niya. Ginamit ng Jinko ang perang binigay sa kanya ni Yeon-soo para matuto ng trade. At ngayon ay nagmamay-ari na siya ng ilang tindahan. Nagtatrabaho ang asawa niya bilang executive sa parehong kumpanya ng nanay ni Jimin. Kaklase pa nga ni Woojo ang anak ng Jinko. Sinabi ng Jinko kay Yeon-soo na si Woojo ay madalas na tinutukso sa paaralan dahil sa walang ina. Nadurog ang puso ni Yeon-soo nang marinig iyon.
Isang araw nakita niya ang dalawang bata na pinagtatawanan si Woojo na umaktong parang hindi ito nag-abala sa kanya ngunit pagkatapos ay tumakas para umiyak ng pribado. Nakita ni Yeonso ang salita nanay na isinulat ni Woojo sa dumi at nagpa siya na gumawa ng isang kamangha-manghang bagay para sa kanya. Tinawagan niya si Mai Jin at hiniling na tulungan siya. Dinala ng Jin ko si Yeonso sa parent-teacher meeting. Nang oras na para pumili ng mga guro sa katapusan ng linggo nagboluntaryo si Yeonso. Dahil art teacher na siya ni Woojo at sa pagsuporta sa kanya ng Mai Jin pumayag ang lahat. Gumamit si Yeonso ng kape at prutas upang lumikha ng kamangha-manghang sining. Gumamit siya ng nakakatuwang mga bagong paraan ng pagtuturo na nagpaibig sa kanya ng mga bata. Ang iba pang mga bata ay nagsimulang humanga kay Woojo para sa pagkakaroon ng isang cool na guro. Isang babae na pinakamagaling na artista sa klase ang nagnanais na maging guro niya si Yeonso at sinabi pa nga na magbabayad ang kanyang mga magulang. Ngunit sinabi ni Yeonso na hindi. Tuturuan lang niya si Woojo. Tuwang-tuwa si Woojo nang marinig iyon. Lalong lumakas ang damdamin ni na Jimin at Woojo para kay Yeonso. Ngunit nagsimula ang kanyang bangungot. Gumamit ang nanay ni Jimin ng mga larawan mula kay Lee ang sekretarya para malaman na may nakikitang lalaki si Yeonso. Nagpadala siya ng isang tao sa puntod ng tatay ni Yeonso at pinakilala siya ni Yeonso. Sinabi niya kay Yeonso bakit gusto mong mamatay kasama ako noon. At ngayon hindi mo na ako pinupuntahan. Nakipag-date ka sa ibang lalaki. Sabi ni Yeonso ayaw mo ba akong makitang miserable ang buhay. Pero ngayon masaya na ako manood ka lang. Tumalikod si Yeonso at naglakad palayo. Ang mga salitang iyon ay nagpagalit sa mama ni Jimin. Hindi na siya nagtiwala kay Lee at pinasunod niya ito. Nalaman niyang hindi ito nagsinungaling sa kanya. Ngunit nakakapagtaka ay hindi niya nabanggit ang bata. Dahil doon ay naghinala siya. Nalaman din niya na ang dating asawa ni Jimin si Sammy ay nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Tinawagan niya si Sammy at nagtanong tungkol kay Jimin. Sinabi sa kanya ni Sammy na si Woojo ay inampun mga 7 taon na ang nakakaraan. Tinanong ng nanay kung ilang taon na si Woojo at sinabi ni Sammy na siya ay 11. Pinagsama ito ng ina. Ang anak ni Yeonso ay nasa ganoong edad kung nabubuhay pa siya. Masaya si Yeonso sa painting na ginawa ni Woojo para sa kanya. At hindi napansin ang masamang ina ni Jimin na nanunood mula sa kanyang sasakyan. May pinadala ang mama ni Jimin para patayin ang kanyang apo. Ngunit pagkatapos ay nalaman niyang buhay pa ang dalaga. Si Lee ang sekretarya ay nagbigay sa kanya ng mga pinakabagong larawan na mayroon siya. At wala sa kanila ang nagkaroon ng anak na babae ni Yeonso. Tanong ni Kim sa kanya may anak ba si Jimin. Sinabi ni Lee na hindi ito mahalaga kaya hindi niya ito iniulat. Aalis lang siya nang tawagan niya si Yeonso para ipaalam. Pero narinig siya ng mga tao ni Kim. May nag-imbestiga siya kay Woojo. Sina Yeonso at Woojo ay pupunta sa isang art competition. Pero sa kumpanya iyon ng mama ni Jimin. Gustong kunin ni Yeonso si Woojo. Ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Kaya pinaupo na lang niya si Woojo sa ibang lugar. Pero nakita agad sila ni Kim at lumapit kay Yeonso. Ngunit walang sinabi sa kanya. Sa halip biniro lang niya si Woojo. Dahil doon ay hindi mapalagay si Yeonso. Hinailan niya ang sarili at inilayo si Woojo. Nang tumangala siya nakita niya ang kanyang patay na asawa na nakatayo sa kanyang harapan. Namamanhid ang buong katawan niya. Sinubukan niyang lumayo. Pero nandoon pa rin siya sa harapan niya. Napahawak siya sa lalamunan. Dati pala ay binugbog siya nito. Namatay si Yeonso. Pero nandoon si Jimin tumatawag sa kanya. Sinusubukang gisingin siya. Pagkatapos ay nagkaroon ng mataas na lagnat si Yeonso. Nanatili si Jimin sa tabi niya inaalagaan siya. Medyo kumirot din ang puso niya. Nang makita siya ni Yeonso tumakbo ang isang estranghero at niyakap siya. Ito pala ang matandang kapitbahay niya si Yeonjun. Ampun siya. At binugbog siya ng mga adoptive parents niya noong bata pa siya. Si Yeonso lang ang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Ang kanyang pagdating ay parang sinag ng araw sa kanyang kadiliman. Lumaki si Yeonjun upang maging isang sikat na atleta. Pagbalik niya sa Korea kung saan-saan siya nagpunta para hanapin si Yeonso. Nahanap na rin niya siya sa wakas. At siya na pala ang kinatawan ng kumpanya ng mama ni Jimin. Si Yeonjun ay naging pangunahing manlalaro. There was this mean girl in Woojo's class na ayaw na may mas nakakakuha ng atensyon kaysa sa kanya. Nagdala siya ng isang buong bangkos ng merienda kay Woojo at sinabing nakakalungkot na wala kang ina.
Narito magkaroon ng ilan sa mga ito. Sabi ni Woojo kung gusto mo kunin mo na lang. Wala kang kaibigan. At gumagamit ka ng pagkain para paglaruan ka ng mga tao. Ngunit walang gustong makipaglaro sa iyo. Nagalit ang dalaga at tinawag ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Mijin kay Yoonsu ang tungkol dito. At nagmamadaling pumunta si Yoonsu sa school. Tumakbo siya sa mama ng babae. Hindi man lang nag-abalang pakinggan ng nanay ang magkabilang panig ng kwento. Sinisi niya lang si Woojo. Ang pagsasabing walang ina na magtuturo sa kanya si Woojo. Napakasakit pakinggan ng mga salitang iyon. Sabi ni Woojo, pinagtatawanan mo ako dahil wala akong nanay. Ganyan ba pinalaki ang anak mo? Ang ina, snap, you little brat, how dare you? Saktong dumating si Yoonso. Sinabi niya sa nanay na bumalik at kumuha ng civics class. Tapos sabi niya kay Woojo, tama ang ginawa mo. Huwag makinig sa sinasabi niya. Pagkatapos ay kinuha niya si Woojo. Noon lang nakita ito ng dating asawa ni Jiman. Lumapit siya kay Yoonsu at sinabihan siyang layuan ang kanyang anak at huwag subukang nakawin si Jiman. Dahil gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Ito ay isang hamon. Ngunit hindi alam ni Seimi na si Yoonsu ang tunay na ina ni Woojo. Para kay Yoonsu ang kanyang anak na babae ang kanyang buong mundo. Hindi siya actress para sa anumang bagay. Sabi ni Yoonsu, wala kang karapatang sabihan akong layuan si Jiman. Ex-wife ka lang niya. At nakita mong binubuli si Woojo at hindi man lang pumasok para tulungan siya. Hindi ka man lang matapang na harapin ang anak mo. Magiging mabuting ina ako. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Galit na galit si Seimi. Pinuntahan niya si Jiman at sinubukang makipagbalikan sa kanya. At sinabi pa niya sa kanya ang lahat tungkol kay Yoonsu. Pero tinanggihan niya ito ng tuluyan. Iyon ay nagpabuti ng mga bagay sa pagitan ni Yoonsu at Jiman. At opisyal na silang nagsimulang mag-date. Sinabihan ni Kim si Lee na kumuha ng sample ng buhok ni Woojo para magpadana test. Ibinigay niya ang resulta kay Seimi. Gustong makipagbalikan ni Seimi kay Jiman. Kaya nagpasya siyang makipagtambol kay Kim. Ang tanging taong tumulong kay Yoonsu si Lee ay pinaalis ni Kim. Nagpadala siya ng isang tao upang pasukin ang bahay ni Yoonsu para humanap ng patunay ng relasyon nila ng kanyang anak. Kaya maipakita ni Seimi kay Jiman. Ang kanyang mga tao ay pumunta sa ospital at kinuha ang mga talaan ni Woojo. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng warden noong araw. Nagkaroon din ng asma ang anak ni Yoonsu. Dahil doon ay lalo pang nakatitiyak si Kim na buhay pa ang kanyang apo. Natagpuan niya ang taong pinadala niya para patayin ang kanyang apo 10 taon na ang nakakaraan. At pinapunta sila sa orphanage ni Woojo para mag-imbestiga. Ngunit nakita na ito ni Mr. Lee. Hiniling niya sa direktor ng orphanage na panatilihing sikreto ang pagkakaroon ni Woojo. Dinala niya si Woojo sa orphanage na iyon ilang taon na ang nakakaraan. Pumunta ang mga tao ni Kim sa orphanage. Ngunit sinabi ng direktor na ang mga record ay nawala. Dahil doon ay lalong naghinala si Mrs. Tinawagan niya si Seimi. Nagkunwari siyang gusto niyang makakita ng mga larawan noong inampon ni Seimi si Woojo. Parang normal ang lahat sa mga larawan. Pagkatapos huminto siya. Nakilala niya ang kumot sa larawan. Parang napakapamilyar nito sa kanya. Naalala ni Kim ang kumot. Ito yung nakabalot kay Woojo nung binigay siya ni Yoonsu sa kanya. She asked Seimi, nabili mo ba yung kumot? Sabi ni Seimi, hindi. Ang kumot ay kay Woojo noong inampon ko siya. Maaaring pag-aari ito ng kanyang tunay na mga magulang. Kaya naman iningatan ko. Ngayon positibo siya na si Woojo ay anak ni Yoonsu at sigurado siyang alam ito ni Yoonsu. Si Yoonsu ay papunta na para sunduin si Woojo mula sa paaralan. Pero nandoon na si Kim. Habang papaalisin na sana ni Kim si Woojo, sumugod si Yoonsu para pigilan siya. Nagpasya si Woojo na hindi na niya ito titiisin, ngunit hindi ibinunyag ni Kim na si Woojo ang kanyang apo. Gusto lang daw niyang kunin si Woojo para makuha ang premyo niya para sa art contest. Yoonsu scoff, kailan ka pa naging mabait? Gusto niyang sumuko si Kim ngunit hindi niya alam na alam ni Kim ang totoo. Pagkatapos kinuha ni Kim ang buhok ni Woojo at umalis. Nagsisimula pa lang ang plano niya. Sisirain ng masamang biyenang ito ang pangalawang pagkakataon sa kaligayahan ng kanyang manugang. Pinilit niya si Lee ang sekretarya na patayin ang kanyang apo. Binyantaan pa niya ang kanyang anak na papasunod sa kanya. Kailangang pumayag ni Lee na protektahan ang buhay ng kanyang anak. Ayaw niyang mabuhay ng masaya si Yoonsu at ang kanyang apo. Nang pumayag si Lee, natuwa siya. Tinawag niya ang kanyang mga tao at sinabihan silang alaga ang mabuti ang anak ni Lee.
Nakakita si Jiman ng sulat na may larawan ni Yunso at ng kanyang anak. Nakita niya ang kumot sa litrato at alam niyang si Woojo ang babaeng iyon. Noon lang tumawag si Yunso kung nakauwi na siya at tinanong niya si Woojo kung tulog na ba siya. Napatingin si Jiman sa litratong hawak niya. Napagtanto niya ang sinusubukang gawin ni Yunso. Nakatira pa rin si Yunso sa kanyang masayang bula. Pero sa tuwing naaalala niya ang pangako nito laging tapat na mahalin ang taong mahal mo nang walang itinatago sa isa't isa agad na nakaramdam ng kaba si Yunso. Kung tutuusin may motibo siya kapag napalapit siya sa kanya. Mabuting tao si Yunso at nag-aalala siyang baka masaktan siya. Noong araw na iyon nakita ni Mai Jin ang kanyang asawa na papasok sa trabaho at naisip niya na inaalagaan pa rin nito ang anak ni Yunso. Ngunit nalaman ng kanyang asawa na si Chairman Kim ay nag-iisa wala ang kanyang apo. Tumakbo si Mai Jin kay Yunso at sinabing ang iyong anak na babae ay hindi kasama ng iyong biyenan. Nasaan ang batang babae na pinanggako niyang aalagaan? Sinabi ni Yunso sa kanyang kapatid na hindi kasama ni Kim ang kanyang anak at alam niyang si Jiman ang nagpapalaki sa kanya. Ngunit hindi niya makakasama ang kanyang anak bilang kanyang tunay na ina. Makalapit lang siya kay Jiman at maging madrasta ng kanyang anak. Sa ganoong paraan lehitimong makakasama niya ang kanyang anak. Nakita ni Jiman ang security footage. Napagtanto niyang ipinadala ni Sammy ang larawang iyon at pinuntahan niya ito at tinanong saan mo nakuha ang larawang iyon. Sinabi ni Sammy na nakahanap siya ng isang tao na magpapadana test na nagpapatunay na si Yunso ang tunay na ina ni Woojo. Hindi maaaring mali iyon. She went on to say she's just trying to get close to you and manipulate you para makasama niya ang kanyang anak. Hindi ito binili ni Jiman. Hindi pa niya sigurado kung ano ang iisipin tungkol kay Yunso. Pero alam niyang sinusubukan ni Sammy na hiwalayan sila ni Yunso. Walang bagay ang sinabi nito sa kanya. Binalaan niya si Sammy na layuan si Yunso. Tumawa lang siya at sinabing ginagamit kanya. Hindi kanya mahal. Si Yeonjun ay nakatayo sa labas ng pinto at narinig ang lahat. Pumunta si Jiman sa bahay ni Yunso at nakita siyang naglalakad palabas. Sinundan siya nito. Si Yunso ay naghahanap ng bagong trabaho. Gusto ni Yunso na maging fashion designer. Inaayos ni Yeonjun ang lock sa kanyang pwesto at tatanungin sana siya kung ano ang ibig sabihin ni Sammy. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya siyang huwag. Nang matapos siya ay nakatanggap ng text si Yunso mula kay Jiman. Hiniling niya sa kanya na pumunta para sa hapunan. Ngumiti siya ng napakatamis. Pinagmamasdan niya ito habang inaalagaan nitong mabuti si Woojo. Una pinakain niya ang kanyang anak na babae. Tapos inalagaan niya si Jiman humihip pa ng sopas para lumamig para kay Woojo. Pagkatapos nilang kumain ay sabay silang naglaro ng mga building blocks. Nakatingin pa rin si Jiman. Natapos na maglaro sina Yunso at Woojo tapos pumunta siya sa kwarto ni Jiman. Nakita niyang hinawakan niya ang pink na kumot na iyon. Nagkwento siya sa kanya. Nandoon daw ang kumot noong inampun niya si Woojo. Naisip niyang pag-aari ito ng tunay niyang mga magulang kaya hindi niya ito inalis. Luma na ito at pagod na at ayaw ni Woojo ng bago. Iyon lang ang kumot na matutulog niya. Sa tuwing kinakausap niya ito medyo nagagalit si Jiman. Sino ang mga magulang ni Woojo? Paano nila iiwan ang isang napakabait na batang babae? Mahirap isipin. Naramdaman ni Yunso na may kakaiba. Bago umalis tinanong siya nito kung gusto siya ni Woojo at kung alam niyang nililigawan siya nito. Paninigurado ni Jiman sa kanya. Gusto ka talaga ng anak ko. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Natural na kinuha ni Yunso ang kamay niya at nagkataon na nagpa-picture sa kanila ang kapatid ni Jiman. Agad niya itong ipinadala sa kanilang mga magulang. Natuwa sila. Sa wakas ay may nililigawan ang kanilang anak. Inakay ni Jiman si Yunso papunta sa gate at naging seryoso ang mga mata niya parang may iniisip. Tinanong niya siya mahal mo ba ako? Yunso answered syempre mahal kita. Bakit pa kita liligawan kung hindi kita mahal? Nagpa siya si Jiman na maniwala sa kanya. Nagpatuloy sila. Sinundan siya nito sa loob. Gusto niyang gamitin ang sandaling ito para subukan siya. Habarin na sana niya ang sando niya. Ngunit naisip ni Yunso ang kanyang mapang-abusong dating asawa at sinabing kaya ko ang sarili ko. Bumalik sa katinoan si Jiman. Ayaw niyang subukan siya ng ganoon. Natarante si Yunso. Bakit ka ba nagkakaganito? May kinuha si Jiman sa bulsa niya at ipinakita iyon sa kanya. Bakit ganito ang larawang ito? Anak mo ba yan? Tiningnan ni Yunso ang larawan at hindi nakaimik. Nakita ni Jiman ang katahimikan niya at nagpatuloy Woojo yun di ba? Sabihin mo lang sa akin na wala kang alam at wala ka rito para sa anumang partikular na dahilan. Paniniwalaan kita.
Inamin ni Yunso ang lahat. Sinabi niya sa kanya na alam niyang anak niya si Woojo noon pa man. Gusto niyang pakasalan siya para makasama niya ang kanyang anak. Napalunok si Jiman. Napagtanto niya na ang buong relasyon na ito ay isang plano. Ang lahat ay isang pagtataksil. Siya ay nahulog sa pag-ibig sa kanya. Ngunit hindi ito mahalaga ngayon. Hindi siya makapaniwala na iniwan nito ang kanyang anak at pagkatapos ay gusto niyang bumalik at makasama siya. Sinubukan ni Yunso na sabihin sa kanya ang totoo pero paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw niya itong marinig. Hindi na daw siya makapaniwala sa'yo. Akala niya ay tao si Yunso. Na kahit anong paraan ay gagawin niya para mapalapit kay Woojo. Sinabi niya sa kanya na layuan siya at ang kanyang anak na babae. Nadurog ang puso niya. Niloko siya ng babaeng mahal niya. Alam ni Yunso na ang ina ni Jiman ang nasa likod nito. Pinuntahan niya siya. Sa tuwing pupuntahan niya si Kim pakiramdam niya ay nanalo siya. Naisip ni Kim na nagmamakaawa si Yunso sa kanya isang araw. Ngunit hindi susuko si Yunso. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak at hindi niya hahayaang makatakas si Kim. 2 minutong masaya si Kim nang muli siyang magalit ni Yunso. Ibinato niya kay Yunso ang mga litratong ibinigay ni Lee sa kanya na parang babala. Ang mga tao ay hindi maaaring magbago. Huwag kailanman magtiwala sa sinuman. Nakipagkita si Yunso kay Lee. Tinanong niya siya bakit mo ginagawa ito. Bakit hindi mo na lang ako hayaang maging masaya sa piling ng aking anak? Magpapaliwanag na sana si Lee pero may nakita siyang tao sa sulok. Si Kim ay isang matalinong babae at ito ang kanyang paraan ng pagsubok sa kanya. Agad naman niyang binago ang ekspresyon niya at sinabing I have no choice. Siya ay pinagtaksilan ng taong pinagkatiwalaan niya. Parang nalaglag si Yunso. Sa ilang sandali ay nakalimutan na niya ang kanyang madilim na nakaraan ngunit ang lahat ng iyon ay panaginip lamang. Hindi na niya mapagkakatiwalaan si Marley. Bumalik siya sa kanyang malungkot na mundo. Naghiwalay sila ni Jiman. Siya ay pinagtaksilan ni Lee at nawalan ng pagkakataong makasama ang kanyang anak. Nung tinawagan siya ni Woojo sabi ni Yunso I'm busy now. Hindi na kita kayang turuan. Nakita ni Jiman si Woojo na kausap si Yunso. Lumapit siya at kinuha ang telepono pinatay ito. Sinabihan niya si Woojo na huwag nang tatawagan ang kanyang guro. Iniistorbo siya nito. Pagod na siya. Hindi na nakikita ni Yunso ng hayag ang kanyang anak kaya naman sa malayo ay pinagmamasdan na lamang niya ito. Pero hindi siya sumusuko. Pinuntahan niya ulit si Jiman. Humingi siya ng tawad sa pananakit niya. Inamin niya na may layunin siyang nilapitan ngunit totoo ang lahat ng nararamdaman niya para rito. She meant every word she said pero ayaw maniwala ni Jiman. Sinabi sa kanya ni Yunso ang totoo. Ang kanyang anak na babae ay kinuha mula sa kanya hindi iniwan. Jiman asked her where were you for the last 10 years. Hindi alam ni Yunso ang sasabihin. Hindi niya masabi sa kanya na siya ay nasa bilangguan. Wala siyang nakuhang sagot at sinabi sa kanya you don't deserve to be Woojo's mom. Hindi mo ginawa. Sinisiyasat ni Jiman ang mga painting ni Kim. Nakita niyang kakaiba ito. Bakit siya gagastos ng napakaraming pera sa mga pagpipinta ng isang baguhang artista? Habang pinag-iisipan niya parang money laundering. Ngunit nang sabihin niya sa kanyang katrabaho hindi siya naniwala sa kanya. Nakakakuha siya ng napakaraming papuri mula sa mundo ng sining. Siya ay isang maimpluwensyang tao. Hindi siya gagawa ng ganoon. Excited na sabi niya si Chairman Kim ang benefactor ko. 10 taon na ang nakalilipas binigyan niya ng pagkakataon si Jiman na magtrabaho sa ibang bansa. Nagulat si Jiman. Nagpasya siyang kapanayaman si Chairman Kim. Pagkatapos ng panayam tinanong niya ito ng isang personal na tanong. Bakit mo ako tinulungan 10 taon na ang nakakaraan? Sabi ni Chairman Kim na walan ako ng anak at nag-focus ako sa trabaho ko para harapin ang sakit. Nakita kita sa paligid at mukhang may kakayahan ka. Iyon ay nagpabalik sa kanyang isip sa isang bagay. Iniimbestigahan niya ang kaso ng kanyang anak ngunit inilipat siya bago niya ito matapos. Dahil doon ay naghinala siya. Pumunta siya sa departamento ng pulisya at humingi ng tulong sa isang kaibigan. Gusto niyang makita ang larawan ng manugang ni Chairman Kim. Sabay pasok ng head department at nagsumbong na ang reporter na sinasabi niya ay si Jiman. Siya ang reporter na nag-imbestiga sa kaso ng anak ni Chairman Kim 10 taon na ang nakakaraan. Siya rin ang reporter na pumunta kay Yeon-soo bago siya pinigilan ng warden. Hindi siya makapaniwala. Ang mundo ay isang maliit na lugar. Sinabi niya na ang anak ni Yeon-soo ay naging ampon ng reporter na iyon. Umuwi si Jiman at nakita si Yeon-soo na nakatayo sa pintuan naghihintay sa kanya.
Ayaw niyang pumunta doon. Naghintay siya ng matagal. Tapos umalis na siya. Nagpakita si Simi at kinukutya si Yoonso. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya huwag kang babalik dito. Malulungkot lang si Wooju. Pinuntahan ni Lee si Chairman Kim ngunit nagalit siya. Binalaan niya ito na ihinto ang pagtatangkang paghiwalayin si Yoonso at ang kanyang anak. Alam na niya ang tungkol sa lahat ng kakilakilabot na mga bagay na ginawa nito at siya ay sinisi para sa mga ito. May proof siya. Nagpatugtog siya ng isang recording at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang kanyang ebidensya. Siya ay nag-iimbestiga sa kanya. Kahit anong mangyari magiging masama ito para sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas ang ama ni Yoonso ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Inimbestigahan ni Lee ang security footage at may nakitang kaina-hinala tungkol sa kotse. Hindi niya akalain na magagamit niya iyon para pabagsakin siya. Para makipagkita. Gusto niyang sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit bago pa siya makalapit sa kanya pumunta siya sa puntod ng kanyang ama. Nakita niya ang mga bulaklak sa kanyang larawan. Napagtanto niyang naroon ang menor de edad na si Lee. Galit na galit siya. Tinawag siya nito at sinabihan siyang lumayo. Pero ang sabi lang niya trust me. Ilalabas ko ang katotohanan kapag narinig niya iyon. Masama ang pakiramdam niya. Sina Yoonso at Jimin ay sumalubong kay Lee. Akala ni Jimin ay isa pa ito sa mga plano nila. Nag-uusap sila at sasabihin niya sa kanya ang katotohanan na siya ay nakakulong sa loob ng 10 taon. Ngunit pagkatapos ay nahulog si Lee mula sa itaas. Hindi makapaniwala si Yoonso sa kanyang mga mata. Ang mga cable sa Korea ay tunay na labag sa batas. Malalaman mo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa biyenang iyon. Nais ni Lee na ilantad ang mga krimen ni Kim ngunit pinapatay niya ito. Ngunit hindi siya nag-alala kahit kaunti. Dumating ang mga pulis para tanungin si Jimin. Sinabi nila na kinontak kanya bago may nangyari sa kanya. Doon nalaman ni Jimin na si Lee pala ang magbubunyag sa kanya. Masyadong matindi ang mga pinsala ni Lee at namatay siya. Nalungkot si Yoonso. Nadurog ang puso niya. Wala na ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan niya. Ang balita ay nagulat sa kanyang pagkamatay na nagsasabi na siya ay nagpakamatay dahil siya ay nasa ilalim ng labis na stress. Nakita ni Chairman Kim Yoonso at Jimin ang balita. Mabilis na tinawagan ni Mrs. Kim ang kanyang mga tao para malaman kung nahanap na nila ang mga file ni Lee. Pumunta si Jimin sa police station para tanungin kung ano ang nangyayari. Nakita niya doon si Yoonso. Sabi niya hindi nagpakamatay si Lee. Siya ay may isang anak na lalaki na nasa isang Yoonso na umiiyak at ipinakita sa pulis ang mga mensahe. Inakala ng pulis na siya ay masyadong nabalisa at hindi naniniwala sa kanya. Sabi nila bago nagpakamatay si Lee. Nagpadala siya ng mensahe na humihiling sa pinuno ng departamento na alagaan ang kanyang anak. Narinig ni Jimin ang lahat. Lumapit siya kay Yoonso at tinanong kung maaari niya itong kausapin saglit. Tinanong niya ang tungkol sa relasyon nila ni Lee. Nabanggit niya na gustong ilantad ni Lee si Kim at hiniling niya kay Jimin na alagaan siya. Masama ang pakiramdam ni Yoonso. Lahat ito ay bahagi ng plano ng kanyang biyenan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Tapos umalis na siya para hanapin si Kim. Pinuntahan din siya ni Semi. Tinanong niya kung pwede ba niyang makita ni Yeonjun ang kapatid ni Jimin. Parang sinusubukan niyang kumita ng pabor. Pagkatapos ay masasabi niyang mabuti siya sa mga magulang ni Jimin. Siyempre pumayag si Kim. Then she asked Semi some questions about Jimin. Sinabi sa kanya ni Semi na naghiwalay na sina Yoonso at Jimin at halos namulaklak si Kim. Nagtataka si Semi kung bakit gusto ni Kim na maging miserable si Yoonso. Pumunta si Jimin sa crime scene para mag-imbestiga. Tumayo siya sa rooftop at tumingin sa paligid. May nakita siyang delivery truck sa di kalayuan. Nagmamadali siyang pumunta sa parking lot at saka tinawagan ang driver ng truck para hingin ang black box. Pumunta si Yoonso sa opisina ni Kim. Tinanong niya siya na patay mo ba si Lee? Sagot ni Kim may proof ka ba? Hindi ako mamamatay tao tulad mo. Totoo naman. Hindi niya nadumihan ang kanyang mga kamay. Nag-utos lang siya. Binanggit ni Han Yoon SWO na ilalantad siya ni Lee. Namutla ang mukha ni Kim. Sabi ni Yoonso tama. Mukhang may ebidensya talaga siya laban sa iyo. Then she yelled anong meron kay Lee. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa lahat? Sa tingin mo walang nakakaalam sa ginawa mo? Kalmadong sinabi ni Kim hindi ka dapat nag-e-exist. Lahat ng tao sa paligid mo ay nagtatapos sa kapos palad. Wala na ang anak ko at ngayon patay na si Lee lahat ng dahil sa iyo. Susunod ito ay ang iyong anak na babae. Kailangan niyang hanapin ang ebidensya ni Lee.
Nakuha ni Jiman ang footage ng dashcam mula sa truck ngunit napakalayo nito para makita kung sino ang nagtulak kay Lee. Pero napansin niyang may nakatayo doon pagkahulog ni Lee at saka umalis ang taong iyon sa building. Kailangang may ibang tao sa eksena. Batay sa oras sa video kung imbestigahan nila kung sino ang pumasok at lumabas ng gusali noong mga oras na iyon mahahanap nila ang salarin. Hiniling ni Jiman sa kanyang katrabaho na tahimik na imbestigahan ang kaso ni Lee. Tinanong niya ito upang alamin kung ilan ang mga sekretarya ni Kim. Umupo si Jiman doon habang nag-iisip. Si Lee ay empleyado niya noon ngunit tinulungan niya si Yeon-soo. Naalala niya na biglang nahimatay si Yeon-soo nang isama niya si Woo-jo sa art competition. Naghinala siyang may koneksyon sila ni Kim. Agad niyang tinawagan ang kaibigang pulis at tinanong tungkol sa kaso ng pagpatay sa anak ni Kim. Nasa kamay ng kaibigan niya ang file. Nag-send siya ng picture ng file kay Jiman. Nakita ni Jiman na ang babae sa litrato ay si Yeon-soo. Nagmadali siyang umuwi at nagbuklat ng isang stack ng mga papel mula 10 taon na ang nakakaraan. Ito ay mga liham mula noon. Ang kriminal mula 10 taon na ang nakakaraan ay si Yeon-soo ang isa na pinuntahan niya sa bilangguan upang makita. Naalala niya, lagi niyang alam sa puso niya. Marahil ay ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Sabi ng katrabaho niya, "You're wasting your time. 10 taon na ang nakalipas pinuntahan mo siya tungkol sa kasong ito at hindi ka niya nakilala. Kung siya ay inosente bakit hindi siya makipagkita sa iyo?" Halatang nagsisinungaling siya. Pabalik na si Yeon-soo mula sa pagkikita kay Lee at naabutan niya si Yeon-jun na nakaupo sa kanyang balkonahe. Alam niya kung bakit kasama niya si Jiman. Alam din niyang nakakulong siya 10 taon na ang nakakaraan. Nasa gilid niya. Naniwala siya sa kanya. Nakakataba ng puso na makita si Yeon-jun na sinusubukan siyang tulungan. Iniiwasan siya ng lahat matapos marinig na siya ay isang mamamatay tao ngunit hindi si Yeon-jun. Gusto niyang linisin ang pangalan nito. Alam niya sa kanyang puso na mabait si Yeon-soo at hindi kayang saktan ang sinuman. Sabi ni Yeon-soo, "Paano kung totoo?" Sabi pa niya, "I believe you." Kinabukasan ay nakipagkita siya kay Jiman. Sinabi niya sa kanya ang lahat. Ipinaliwanag niya na hindi niya sinusubukan na linlanggan ang sinuman. Kahit may gusto ito sa kanya, nalungkot lang siya dahil hindi niya ito dinala sa Amerika. Pero naiintindihan niya na hindi siya ang taong mahal niya. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang file. "Natagpuan ko ito sa bahay ni Yeon-soo. Itinago ko ito at dinala sa iyo." Pumunta si Jiman sa bahay ng parents niya para kunin si Woo-jo. Namiss niya ang kanyang klase sa sining at tila talagang down. Patuloy niyang hinawakan ang kwintas na binigay sa kanya ni Yeon-soo. At sobrang namiss niya si Yeon-soo. Sabi ni Jiman sa kanya, "Tanggalin na natin lahat ng gamit mo sa kanya. Ibabalik natin sa kanya." Si Woo-jo ay agad na nagalit sa kanya. Nagsuot siya ng earphones at ayaw na niyang marinig pa. Pag-uwi nila, bubuksan na sana niya ang file nang tumawag ang pulis. Mayroon silang impormasyon tungkol sa isang recording ni Yeon-soo mula 10 taon na ang nakakaraan. Nagmamadaling lumabas si Jiman. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Bago siya umalis ay pinuntahan niya ang kanyang anak ngunit wala itong reaksyon. Agad niya itong dinala sa ospital. Samantala pumunta ang mama ni Jiman kay Yeon-soo. Nalaman niya ang address ni Yeon-soo mula kay Woo-jo. Pagkapasok niya ay nagtanong siya, "Bakit kayo naghiwalay?" May kausap siya nang tumunog ang phone niya. Nang malaman niyang nasa ospital si Woo-jo, isinugod niya si Yeon-soo sa ospital. Lumala ang hika ni Woo-jo. Nahihirapan siyang huminga. Hiniling ng mama ni Jiman kay Yeon-soo na pumunta sa kwarto ng ospital para makita si Woo-jo. Napalingon ang batang babae nang makita ang kanyang guro. Pero napaluha siya at may sinabing hindi sinsero. "Teacher, na-miss kita ng sobra. Bakit hindi mo ako tinext? Bakit hindi mo ako pinuntahan? Araw-araw kitang hinihintay." Hindi na napigilan ni Yeon-soo ang kanyang mga luha. Sinabi niya kay Jiman ang totoo, 10 taon na ang nakalilipas siya ay nasa bilangguan. Kinuha ni Kim ang kanyang anak. Nangako siyang aalagaan si Woo-jo. Ngunit pagkatapos ay inutusan niya si Lee na patayin siya. Hindi magawa ni Lee. Dinala niya siya sa isang orphanage. At pagkatapos ay inampun siya ni Jiman. Si Lee ay hindi nagpakamatay, siya ay pinatay. Nakiusap siya na paniwalaan siya. Naalala ni Jiman kung paano niya ito niloko noon. Hindi siya makapaniwala sa kanya. "Kung nagsinungaling ka minsan, magsisinungaling ka ulit." Nagalit siya at lumayo. Pakiusap ni Yeon-soo sa kanya. "Hindi ko nasusubukan na maging nanay ni Woo-jo. Gusto ko lang nasa tabi ko para alagaan siya. Gusto ko lang siyang makita."
Pero tumanggi si Jiman. Kung totoo ang sinabi mo at gustong patayin ni Kim si Woojo, nasa panganib siya sa iyo. Hindi na kita hahayaang mapalapit sa kanya. Para malaman ang katotohanan, pumunta si Jiman sa orphanage. Tinanong niya ang tungkol sa pag-aampon kay Woojo. Nakiusap siya sa direktor na sabihin sa kanya. Nang makita kung gaano siya sinsero, sabi ng direktor, sinabi sa akin ni Lee na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa pag-ampon kay Woojo. Nakumpirma iyon kay Jiman. Pinoprotektahan ni Lee si Kim. Umuwi siya, inayos ang kanyang mga gamit at dinala sa ospital para makasama ang kanyang anak na babae. May nakita siyang file sa mesa at binuksan iyon. Naglalaman ito ng mga sulat na ibinalik. Lahat sila ay hinarap sa kanya. Ang bawat liham ay isang pagsusumamo mula kay Yoon-soo na humihiling sa kanya na tulungan siyang linisin ang kanyang pangalan. Wala siyang pinatay. At isa na siyang ina ngayon. Gusto niyang protektahan ang kanyang anak. Sa kanyang huling liham, sinabi niya kay Jiman na ang kanyang anak na babae ay kinuha. Ang dahilan niya para mabuhay ay upang makita muli ang kanyang anak na babae. Nang matapos niyang basahin ang mga sulat, na pagtanto ni Jiman na nagkamali siya. Hindi pinabayaan ni Yoon-soo ang kanyang anak. Kinailangan niyang imbestigahan ang hindi natapos na kaso mula 10 taon na ang nakakaraan. Kinuha niya ang recording ni Yoon-soo at hiniling na may maglinis. May mali pala sa recording. Ang audio ay na-edit. May art exhibition si Mrs. Kim noong araw na iyon at nagpakita si Jiman. Tinanong niya ito, umaasang sasabihin niya ang totoo. Pinatay ba talaga ng iyong manugang ang iyong anak? Sabi niya tapos na ang kaso. Pero sabi ni Jiman maraming bagay na walang sense. Ang isang babae na may timbang na wala pang 100 pounds na napakahina ay hinding-hindi madaig ang isang lalaki. Kahit na siya ang pumatay sa kanya, marahil ito ay pagtatanggol sa sarili. Lumalabas na iniimbestigahan niya ang kaso, ngunit ipinadala siya nito upang magtrabaho sa ibang bansa at kailangan niyang huminto. Mahinahon niyang sinabi, "You're welcome. At ngayon susubukan mong guluhin ako." Nagsinungaling siya ng diretso sa mukha nito, sinabing hindi niya alam na nag-iimbestiga siya. Hinintay ni Jiman na matapos ang performance niya. Inilabas niya ang mga sulat ni Yoon-soo sa kanya mula sa kulungan. Naibalik na silang lahat. Parang hindi na ihatid ang mga sulat nito sa kanya. Alam ni Jiman na ginawa ito ni Lee, ngunit hindi direktang nasangkot si Mrs. Kim. Sabi ni Jiman, at paano naman ang pagpapakamatay na iyon? Iyon ang sekretarya ni Chairman Kim na gustong makipagkita sa akin. Pero naaksidente siya. May nagtangkang pigilan siya. Sigurado si Jiman na malalaman niya kung sino ang gumawa nito. Iiwan na sana ni Yoon-soo ang kanyang anak. Pinuntahan niya si Woo Ju-won noong nakaraan. Pumunta rin si Mrs. Kim sa ospital. Gusto daw niyang makita ang kanyang apo. Napakapalihim ng masamang biyenang iyon. Ginamit niya ang kanyang apo para pagtakpan ang kanyang mga krimen at i-pressure ang kanyang manugang. Ang kanyang anak na babae ang huling linya ng depensa ni Yoon-soo. Sa pagkakataong ito, hindi na sila atres. Ang biyenan ay pumunta sa ospital upang makita ang kanyang apo. Sinabi niya na kailangan niyang isama si Woojo. Pumunta siya doon para takutin sina Yoon-soo at Jiman. Nang marinig niya na gustong kunin ni Kim ang kanyang anak, tumayo si Yoon-soo sa kanya. Nakita ni Kim kung gaano nag-aalala si Yoon-soo sa kanyang anak. At siya ay nagsimulang magreklamo tungkol sa kanyang namatay na anak. "Pinatay mo ang anak ko. Isa kang mamamatay tao. Anong karapatan mo para maging mabuting ina?" Pumasok si Jiman. "Si Yoon-soo ang babaeng mahal ko. Kaya may karapatan siyang pumunta rito." Pagkatapos ay inakbayan niya si Yoon-soo at sinabihang umalis na si Kim. "Umalis ka na. Pinapasakit mo ako. Nandito ka pa ba? Ano pa hinihintay mo, pumunta ka." Ngunit hindi sumusuko si Mrs. Kim. Kakasimula pa lang ng labanan. Narinig ng lahat ng nasa hospital room ang sinabi ni Jiman. Tumakbo si Woojo kay Yoon-soo at niyakap ito. "Nagpapanggap ako kanina," sabi niya. Miss na kita." Pagkatapos ay nagtanong siya, "Guro, bibisitahin mo ba ako?" Hindi alam ni Yoon-soo ang sasabihin, kaya niyakap na lang niya ang anak. Nakatayo si Simi sa sulok, nakikinig kay Jiman na mahal niya si Yoon-soo. Tinakpan niya ang bibig niya at nagsimulang umiyak. Alam niya ang nakaraan ni Yoon-soo, pero kasama pa rin niya ito. Bakit naman aalis na sana si Yoon-soo? Ngunit ang biglaang pagsulpot ni Kim ay nag-alala sa kanyang kaligtasan ng kanyang anak. Nagbago ang isip niya. Hindi siya makaalis tulad ng dati. Ang pag-iisip pa lang tungkol sa paglapit ni Mrs. Kim sa kanyang anak ay hindi na siya mapalagay. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak na babae. Nakiusap siya kay Jiman na huwag siyang paalisan. Pumayag naman siya.
Hindi na niya hahayaang makawala pa si Mrs. Kim. Para mapasaya ang kanyang anak nakipag-deal siya kay Yoonso. Napagkasunduan nilang magkunwaring magde-date para sabay nilang protektahan si Woojo. Una kinansela ni Kim ang lahat ng ad ng kumpanya ni Jiman. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mga tao upang ibalik ang ebidensya na mayroon si Lee. Nakipagkita si Jiman sa warden na ng asiwa kay Yoonso. Natatakot siyang maimbestigahan dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan. Kaya sinabi niya na ang warden ang nagsabi sa kanya na gawin ito. Pero nagbitiw na siya. Nalaman ng pulis na si Lee ang may dalang mga file. Pero wala sila sa mga gamit niya. Tiningnan nila ang footage ng security camera at natagpuan ang isang sospek. Pero iba't ibang plaka ang gamit niya. Hindi nila siya matuntan. Sinimulang gamitin ni Mrs. Kim ang semi. Sinubukan niyang pagselusan siya. Sabi niya hindi ka mananalo Yoonso. Nagalit si Semi. Hinanap ni Semi ang nakababatang kapatid ni Jiman ginamit ang pagkakataong makilala ang celebrity dahil gusto niyang malaman kung nasaan si Jiman. Nang makita niya si Yoonso na papunta sa parent-teacher meeting sinimulan ni Mrs. Kim ang paggamit ng Semi. Pinuntahan niya si Yoonso at binalaan siyang umatras. Ngunit isang hakbang pa si Yoonso at sinabing ikaw ay irresponsible. Hinayaan mong magkasakit ang iyong anak kaya kailangan niyang pumunta sa emergency room. Wala kang karapatang maging ina. Nalaman ni Jimin kung saan nagtatrabaho ang warden ngayon. Pumunta siya sa kumpanya ni Kim handang harapin siya. Una pinatugtog niya ang audio recording mula 10 taon na ang nakakaraan. Pinatunayan niya na ito ay na-edit. Hindi si Yoonso ang mamamatay tao. Ang pangalawa ay itong bagong babaeng pumasok. Siya ang warden ni Yoonso. Ngayon siya ang kanang kamay na babae ni Kim. Ni hindi man lang siya nakahanap ng patunay na magkakilala silang dalawa. Pero pagkakita nilang dalawa doon hindi man lang ngumiti si Mrs. ang kanyang kalaban ay mas matalino kaysa sa kanyang inaakala. Pero maganda pa rin ang mukha ni Mrs. Kim sa harap ng lahat. Nagpa siya si Kim na magpa-interview. Malinaw na siya mismo ang pumatay sa kanyang anak. Ngunit ngayon ay nag-aalala siya na malantad siya. Nagpa siya siyang magsagawa ng isang press conference at magsagawa ng isang palabas na naawa sa kanya ang mga tao. Ngunit ang pinakamasama ay pinalaki pa niya ang kanyang apo. Nagsinungaling siya at sinabing sinubukang patayin ng kanyang manugang ang kanyang apo at pagkatapos ay iniwan siya. Tinulak nito si Yoonso mula sa bangin. Sinuri ni Jimin ang ginagawa ni Mrs. Kim. Inamin niya ang pagkakaroon ni Woojo sa harap ng lahat na parang hinahamon niya sila. Gusto niyang umatras si Yoonso at itigil ang pagsisiyasat sa pagkamatay ni Lee. Sinabi sa kanya ni Jimin ako ang reporter na pumunta sa iyo sa bilangguan 10 taon na ang nakakaraan ngunit tumanggi kang makita ako. At ibinalik ang mga sulat ni Yoonso sa akin. Si Kim lang ang may gawa. Sinabi sa kanya ni Yoonso ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Para takasan ang mapang-abusong asawa tumakas siya sa bahay. Nangungupahan siya ng isang lugar. Ngunit natagpuan niya siya. Muli niya itong binugbog. Upang protektahan ang sanggol na dinadala niya kumuha siya ng kutsilyo at sinabihan itong lumayo. Hindi niya sinubukang patayin siya. Gusto lang niyang takutin siya. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nahimatay. Pagkagising niya ay hawak na niya ang kutsilyo. Patay na ang kanyang asawa. Inakusahan siya ng pagpatay at tinanggihan ang kanyang panawagan para sa pagtatanggol sa sarili. Tumangging tumstigo ang nurse na dapat sana ay testigo. Ang kanyang ama ay naghahanap ng ebidensya nang siya ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Maraming beses gustong magpakamatay si Yoonso. Ngunit pagkatapos ay titingnan niya ang larawan ng kanyang anak at gustong mabuhay. Ang kanyang anak na babae ang naging tanging dahilan niya para mabuhay. Natagpuan ni Yoonso ang saksi na naroon noong araw na iyon. Ngunit siya ay tumakas bago ang paglilitis. Gusto niyang magpatotoo siyang muli. Pero natatakot pa rin siya kay Kim at hindi niya ito gagawin. Nalaman ni Jimin na 2 DNA test ang ginawa ni Lee. Ang isa ay kay Yoonso at sa kanyang anak na babae. Yung isa naman siguro ay kamag-anak ni Mrs. Kim. Batay sa ebidensya naisip niya na ito ay isang paternity test. Bago siya namatay inuulit ni Lee ang isang numero. Ito ay dapat na konektado sa kaso. Nang marinig ito ni Kim ipinadala niya ang kanyang sekretarya upang hanapin ang pumatay at makakuha ng mga sagot. Tapos na daw ang trabaho niya. Wala na siyang pakialam sa iba. Dinala siya ng tiyahin ni Woojo para makita si Semi. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Woojo. Tinawag niya ang kanyang guro. Naiinis si Semi pero ayaw ipakita. Sabi niya magiging mabait na ako sa iyo simula ngayon.
Pagkatapos ay nakita niya ang kwintas sa leeg ni Wooju at sinabing binigyan ka ng guro mo nito. Sinabi ni Wooju oo. Napahiya si Semi. Pag-uwi nila akala ni Wooju matagal ko nang hindi nakikita si mama. Bakit hindi ako masaya? Mas namiss ko yung teacher ko. Sabi niya masaya ako kapag kasama ko ang aking guro. Sinubukan ni Semi na makalimutan ni Wooju si Yeonsu sa pamamagitan ng paghahanap sa kanyang mas sikat na mga guro. Ngunit hindi masaya si Wooju. Mas gusto pa rin niya si Yeonsu. Si Semi ay natigil sa kanyang mundo at hindi namalayan na hindi masaya ang kanyang anak. Sabi ni Wooju gusto kong mag-drawing kasama ang nanay ko. Pero sabi ni Semi hindi ako magaling na artista. Mas masaya kung ang iyong guro ay gumuhit kasama mo. Nadismaya si Wooju. Ngunit pagkatapos ay pumayag si Semi. May kausap siya nang tumunog ang phone niya. Naalala ni Wooju noong siya ay may sakit sa ospital. Wala siyang malay at naririnig niya ang kanyang ina na may kausap sa telepono. Tapos tumakbo palabas ng kwarto ang mama niya. Siya ay nakulong sa bahay. Tumawag si Semi at nagmamadaling pumasok sa trabaho. Tinawagan niya ang tiyahin ni Wooju ngunit abala ito at hindi sumasagot. Naiintindihan ni Wooju. Sabi niya sige nanay alam ko na kung paano umuwi. Tumakbo si Semi papunta sa trabaho ngunit mas mabilis si Kim. Sinama niya si Wooju habang nag-iisa ang batang babae. Tinawag ni Yeonsu ang kanyang anak. Pero ang sumagot ay si Kim. Pinadalhan niya si Yeonsu ng video ng paggaod ni Wooju ito ang parehong ilog kung saan ipinatapon ni Mrs. Kim kay Lee ang kanyang anak. Sabi ni Kim ibinabalik ko na siya sa pinanggalingan niya. Si Yeonsu ay sumugod sa ilog upang hanapin ang kanyang anak na babae. Pero hindi pa siya naririnig ni Kim. Binalak niyang akitin si Yeonsu doon. Nais niyang balon siya at sabihin sa kanya na umalis sa lungsod. Kung hindi siya na ang susunod. At walang magagawa ang pulis tungkol dito. Gustong makipagdeal ni Yeonsu. Naisip niya na kung aalis siya ligtas ang lahat. Pero mas determinado si Jimin. Gusto niyang pakasalan si Yeonsu at gawin itong asawa. Gusto ni Kim na isabotahe ang kasal. Binigyan niya si Semi ng sulat. Ngunit gusto ni Semi na palayain ito. Ayaw niyang pumunta sa kasal. Nakita na ito ni Mrs. Kim. Kaya pumunta siya sa kasal at palihim na nakipagkita sa anak ni Yeonsu. Nagsimulang makipagtalo si Semi kay Mrs. Kim. Narinig ni Wooju na sinabi niya na si Yeonsu ay isang mamamatay tao. Nakuha na ni Mrs. Kim ang gusto niya. Tanong ni Wooju sa harap ng lahat mamamatay tao ka ba? Akala ng lahat ay isa lang siyang brat. Pero sabi niya narinig ko daw sabi ni mama. Hindi alam ni Yeonsu kung ano ang sasabihin sa kanyang anak. Natakot si Wooju. Hindi niya hahayaang makalapit sa kanya ang kanyang ama. Tapos tumakbo siya palayo. Bumagsak siya sa lupa pagkatapos ng ilang hakbang. Lahat ay nasa ospital kasama si Wooju. Bumalik ang mga resulta ng pagsusulit ni Wooju. Mas malala ang kanyang hika at mas nahihirapan itong kontrolin. Sinabihan ni Jimin si Yeonsu na umuwi at magpahinga. Kailangan niyang kumalma. Mabagal daw niyang ipapaliwanag kay Wooju ang lahat pagkatapos nitong gumaling. Kailangan ng panahon ni Wooju para tanggapin ang katotohanan. Si Yeonsu ay nagpaplanong sabihin sa kanyang sarili. Pagkatapos makakasama niya ng lantaran ang kanyang anak. Samantala tinanong ni Yeonjun si Semi bakit mo sinabi sa kanya ang totoo. Sinabi ni Semi na nagulo siya. Gusto ko lang pigilan ang matandang babae na iyon na sirain ang kasal. Ngunit naroon si Wooju. Naintindihan naman ni Yeonjun. Lahat ng iyon ay bahagi ng plano ni Kim. Nagising si Wooju at tumalikod. Ayaw niyang kausapin ang kanyang ama. Pumasok si Yeonsu sa kwarto at tumalikod si Wooju. Pumunta si Yeonsu para humingi ng tawad sa kanyang anak. I'm sorry hindi ko nasabi sa'yo. Natakot ako na hindi mo ako magustuhan. Tiniyak ni Yeonsu sa kanyang anak na hindi na siya gagawa ng anumang masama. Sinumpaan niya ito. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang lahat sa kanyang anak umuwi na siya. Si Jimin ay nanatili sa ospital upang alagaan ang kanyang anak na babae. Nakonsensya si Semi at pumunta sa ospital. Tinawagan niya si Jimin at sinubukang ipaliwanag na hindi niya sinasadyang sabihin ang mga bagay na iyon. Sinabi niya na siya ay kumikilos ng kalokohan at sinamantala ito ni Mrs. Kim. Hindi siya pinansin ni Jimin at ibinaba ang tawag. Noon lang nakita niya ang kanyang mga magulang sa harapan ng ospital. Lumapit ang mama niya kay Semi at sinampal ito. Sinira mo ang kanilang kasal at mayroon ka pa ring lakas ng loob na magpakita dito. Nakaramdam ng mali si Semi. Sabi niya simula nang malaglag ako napakasama mo na sa akin. Naglalakad na si Yeonsu palayo nang mapansin niyang may dala pa siyang mga gamit para kay Jimin at Wooju.
Nang siya ay tumalikod upang pumunta sa silid ng kanyang anak, nakita niya ang isang kaina-hinalang lalaki. Driver siya ng dati niyang asawa. Nang kausap niya ito, lumilingon-lingon siya sa paligid kung may nakatingin. Sinabi ng driver na nakilala niya si Lee noong nabubuhay pa siya. Tiningnan ni Jimin ang call logs ni Lee at nakipag-ugnayan sa driver. Tanong niya, naaalala mo ba ang numerong 6049? Sinusundan ng driver si Jimin dahil gusto niyang sabihin dito ang alam niya. Naghinala rin siya sa pagkamatay ni Lee. Bago mamatay si Lee, may sinabi siya sa driver. Ang asawa ni Yeon-soo at si Mrs. Kim ay hindi mag-ina. Inalis na ni Mrs. Kim ang lahat ng ebidensya ni Lee kasama ang mga DNA test sa kanya at sa asawa ni Yeon-soo, pati na rin ang recording. Iyon lang ang sinabi ng driver kay Yeon-soo. Nang marinig niya ang sinabi nito, alam ni Yeon-soo kung paano niya babalikan si Kim. Lumalala ang kalagayan ni Wooju. Kailangang bigyang pansin ng kanyang pamilya ang kanyang kalusugan. Siya ay nasa gamot, ngunit maaaring hindi ito gumana ng matagal. Maaari lamang siyang mabuhay ng 1 taon. Nalungkot si Jimin pero ayaw niyang sabihin kay Yeon-soo. Nagsinungaling siya at sinabi sa kanya na maayos ang mga pagsusulit ni Wooju. Sinimulan siyang gamutin ng doktor, ngunit malakas ang reaksyon ni Wooju at siya ay nasusuka. Ang gamot ay hindi gumagana. Ang tanging pagpipilian ay isang transplant, ngunit ang donor ay kailangang may kaugnayan sa kanya. Nakatayo si Yeon-soo sa labas ng pinto. Sinabi niya na gusto rin niyang magpasuri para sa pagiging tugma. Tiningnan ng doktor ang file ni Wooju at sinabi nito na si Jimin ang guardian niya. Paalala niya sa kanila, ang donor ay kailangan lamang na may kaugnayan sa pasyente. Nagkatinginan sila ng masama. Walang nang ahas na sabihin na si Yeon-soo ang tunay niyang ina. At hindi na bumuti ang kalagayan ni Wooju. Nang marinig ni Kim na may sakit ang kanyang apo, pinuntahan niya si Yeon-soo. Walang emosyon ang mukha niya. Balita ko hindi na siya magtatagal. Sinabi ko na umalis ka pero ayaw mo. Ngayon ay huli na. Pinatay mo ang iyong anak na babae. Hindi na kinaya ni Yeon-soo. Nang sinimulan niyang isumpa ang kanyang anak, hinawakan siya ni Yeon-soo sa buhok, inihagis sa lupa at sinakal siya. Gusto niyang mamatay siya. Nagsitakbuhan ang mga tao ni Kim at hinayla si Yeon-soo. Sasampalin na sana siya ng mga ito, ngunit pinigilan sila ni Kim. Nakikita kung gaano siya nagalit, maaari ba siyang maging anak niya. Pagkaalis niya, tinignan ni Yeon-soo ang buhok sa kamay niya. Kinuha niya ito para magpadana test. Si Wooju ay nasa ospital. Pakiramdam niya ay seryoso ito. Sinubukan ni Jimin na pakalmayan siya na okay lang siya. Ngunit tinanong niya siya tungkol sa kanyang guro. Sabi ni Jimin, nung narinig mong mamamatay tao siya, nag-react ka naman gaya ko, diba? Ngunit pagkatapos ay huminahon ka at naniwala sa kanya. Paliwanag ni Jimin. Siya ay buntis noong panahong iyon at sinusubukan niyang protektahan ang kanyang sanggol. Kaya naman nagkamali siya. Nagtatanong pa si Wooju tungkol sa baby. Pumasok ang nurse at sinabing nasa amin na ang resulta ng pagsusulit, ngunit hindi kayo magkatugma. Ngunit kanina palihim na hiniling ni Yeon-soo si Yeonjun na tulungan siyang makapasok sa likod ng pinto. Siya ay isang katugma para kay Wooju. Sabi ni Yeon-soo kay Jimin, ito ang Wooju natin. Hayaan mong iligtas ko siya. Nakatayo si Wooju sa sulok at narinig ang usapan. Mukha siyang nalilito. Lumabas sila para mag-usap. Kailangan nilang malaman kung ano ang gagawin. Si Yeon-soo ay kapareha, ngunit ayon sa batas hindi siya pamilya. At hindi sila kasal, kaya hindi siya makapag-donate. Kahit na inampon ni Yeon-soo si Wooju, nag-alala si Jimin sa kanya. Ito ay isang mapanganib na operasyon. Paano kung may nangyari sa kanya? Maaari siyang mamatay. Ngunit determinado si Yeon-soo. Kailangan niyang iligtas si Wooju. Ayaw ni Jimin na makipagsapalaran siya, ngunit ayaw din niyang makitang nahihirapan si Wooju. Gabi-gabi siyang nakaupo sa labas ng kwarto niya at umiiyak. Sinabi ng sekretarya kay Mrs. Kim, pinatutunayan ni Yeon-soo na siya ang tunay na ina ni Wooju. Bumalik ang resulta ng DNA test at siya ang ina. Nang marinig niya ang balita, ginamit ito ni Mrs. Kim sa kanyang kalamangan. Pumunta siya sa direktor ng ospital at sinabihan siyang tanggihan ang kahilingan ni Yeon-soo para sa donasyon ng organ. Gusto niyang gawin ang lahat para pigilan si Yeon-soo. Then she told the director to tell Jimin. Nakipagkita si Jimin kay Mrs. Kim. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano si Wooju ang kanyang nag-iisang apo, at pagkatapos ay nag-alok siya na dalhin siya upang magpagamot sa ibang bansa. Ang galing talaga nila dito sa ibang bansa. Iligtas nila siya, sabi niya. Pero may isang kondisyon. Kailangang umalis si Yeon-soo at huwag nang bumalik para makita siya o ako.
Dahil delikado ang operasyon, nagpasya si Jimin na magtiwala sa kanya. Sa ganoong paraan parehong mabubuhay si Yoon-soo at ang kanyang anak na babae. Ngunit sa sandaling nakipaghiwalay siya kay Yoon-soo, hindi tinupad ni Kim ang kanyang pangako. Sinabi ni Yeonjun na tutulungan niya si Yoon-soo na imbestigahan si Kim. Nagsimula siya sa pagpunta kay Chairman Han, ang karibal ni Kim, para magtanong tungkol sa ilang bagay na pinaghihinalaan niya. Sa mga nakalipas na taon, si Kim ay bumibili ng mga painting ng isang hindi kilalang artista kahit na gumastos ng 2 bilyong won. Naisip ni Yeonjun na may nangyayari sa pagitan nila na sinusubukan nilang itago. Inimbitahan ni Mrs. Kim si Yeonjun sa kanyang bahay para sa hapunan. Nagkunwari itong aksidenteng nabuhusan ng alak ang mamahaling pantalon nito. Tapos kunwari nagtanong kung saan yung banyo. Habang nagkukunwaring hinahanap niya ito ay bumaba siya sa kanyang basement. Parang may tinatago siya. Magbubukas na sana siya ng pinto nang biglang sumulpot ang mga tao ni Kim. Sa telebisyon nabubunyag ang maruruming sikreto ni Kim. Nakapasok na siya sa kwarto bago pa man dumating ang mga tao ni Mrs. Kim. Iyon ay ang lahat ng mga mamahaling painting na binili niya. Sayang na itago sila sa basement. Pinagsama-sama ang nahanap niya sa kanyang naunang pagsisiyasat, nalaman ni Yeonjun na ang artistang binibili niya ng mga painting ay wala. Lumalabas na ang pangunahing layunin niya ay maiwasan ang mga buwis. Pagbalik niya sa kanyang kumpanya, hinihintay siya ng mga pulis. Iniimbestigahan nila siya. Galit na galit siya dahil nabigo ang kanyang plano. Ginamit niya ang kanilang relasyon sa dugo para kontrolin si Yeon-soo, ngunit nagulat siya. Binigyan siya ni Yeon-soo ng file. Naglalaman ito ng resulta ng DNA test ng dating asawa ni Kim at Yeon-soo. Hindi sila magkarelasyon, kaya hindi rin sila magkarelasyon ni Wooju. Sabi ni Yeon-soo sa kanya, simula pa lang ito ng away namin. Galit na galit si Kim, ngunit wala siyang magawa. Sinimulan siyang imbestigahan ng pulisya, ngunit mayaman siya at hindi sila makahanap ng sapat na ebidensya para sampahan siya ng kaso. Pero nagawa nilang mahuli ang taong pumatay kay Lee. Nakita niya ang kanyang sarili sa security footage, ngunit hindi umamin ang pumatay. Tinanong ni Jimin si Yeon-soo na tingnan ang mga gamit niya para tingnan kung may pamilyar ba. May isang relo na pumukaw sa kanyang paningin. Ito ang relo ng kanyang dating asawa mula 10 taon na ang nakakaraan. Sa wakas ay umamin na ang pumatay kay Jimin. Sinabi niya na pinatay niya si Lee, ngunit wala siyang kinalaman sa dating asawa ni Yeon-soo. Patay na siya pagdating ko doon, sabi niya. Pero ang nasa likod nito ay si Kim. May recording siya na magpapatunay na inosente si Yeon-soo. Sa wakas, oras na para harapin ni Kim ang mga kahihinatnan. Huhulihin sana siya ng pulis, ngunit siya mismo ang pumunta sa istasyon ng pulis at umamin. Sinabi niya na pinatay niya si Lee. Pinatay ko daw siya dahil sa asawa ko. Siya ay mapang-abuso at ang aking anak ay ayaw na akong makitang binubugbog. Kaya hindi niya sinasadyang napatay ang kanyang ama. Pagkatapos kailangan niyang kunin ang kumpanya ng kanyang asawa. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, ngunit lalo itong lumalayo at palagi itong umiinom. Akala niya patay na ang anak na nakilala niya, kaya pinatay niya ito. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. May tinatago pa siya. Ang unang ginawa ni Yeon-soo ay pumunta sa libingan ng kanyang ama at sabihin sa kanya ang magandang balita. Binuksan ni Jimin ang balita para makita ng lahat. Naawa silang lahat kay Yeon-soo. Tinawag nila siya sa ospital. Sinabi ng lahat kay Wooju. Si Teacher Yeon-soo ay inosente. Sabi ng balita. Humingi ng tawad si Wooju sa kanyang guro. Niyakap nila ang isa't isa. Hinanap ng mga tao ni Kim si Yeon-soo. Gusto raw niyang malaman niya ang totoo sa nangyari noong araw na iyon. Tiningnan ni Yeon-soo ang kanyang mukha at naisip niyang pamilyar ang mga mata nito. Ngunit huli na, bigla siyang nagpalit ng tono. Dapat daw ay pinapanto ko kayo ng asawa mo sa kabilang mundo ng magkasama. Siya pala ang taong pumatay sa asawa ni Yeon-soo. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na. Buti na lang at nakarating si Jimin sa oras. Mabilis niya itong dinala sa ospital. Habang papasok siya sa sasakyan, sinubukan niyang sabihin kay Jimin. Si Kim Wong ang pumatay sa dati kong asawa. Tapos nahimatay siya. Nanatili si Jimin sa tabi niya hanggang sa magising siya. Nag-aalala si Yeon-soo kung malusog ba siya para maoperahan. Paninigurado ni Jimin sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong kaligtasan. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Iniimbestigahan ng pulisya si Kim Wong at siya ay parurusahan. Hindi maisip ni Yeon-soo kung bakit niya siya inatake. Sinabi ni Jimin na inilalagay niya ang abo ng kanyang ama sa isang bagong urn. May nakita siyang sulat sa kahon. Naglalaman ito ng USB drive.
Pinatunayan nito na hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ama. Sinadya ito ni Kim Wong. Sinabi ng abogado kay Mrs. Kim na sasabihin niyang inatake ni Kim Wong si Yoon-soo. Iminungkahi niyang sisihin ang lahat kay Kim Wong. Sinabi niya na kung siya ay inaresto dahil sa pagiging isang kriminal makakakuha siya ng mas magaan na sentensya. Ngunit tumanggi siya. Iginiit niya na ang taong pumatay sa kanyang anak ay nakasuot ng sombrero. Sinabi niya sa abogado na protektahan si Kim Wong. Wala siyang pakialam sa kaligtasan niya. Pumunta ang mga magulang ni Jimin kay Yoon-soo. Nakita nila na siya ay binugbog at sinabi ng kanyang ina, nanay mo na ako. Na-touch naman si Yoon-soo. Matagal-tagal na rin simula noong narinig niya ang mga salitang iyon. Sabi ng papa ni Jimin, tatay mo na ako. Masasabi mong pareho silang nagmamalasakit sa kanya. Lumabas si Jimin para sagutin ang phone niya. Ang kanyang katrabaho ay nagsagawa ng ilang pagsisiyasat at natagpuan ang mga kwadro na gawa. Nagsimulang imbestigahan ni Jimin at ng pulis ang mga painting. Hindi sinasadyang natuklasan nila ang isang sikreto. Sa bawat pagpipinta ang pangalan ng artista ay Kim at higit pa rito sinabi nitong Huang. Ang mga titik ay madaling mapupunas ngunit 3 titik lamang. Ang natitira ay permanente. Bumalik ang pulis at si Jimin sa mansyon ni Kim. Ang gulo sa loob. Natagpuan nila ang painting ni Kim Wong sa basement. May larawan sa itaas niya ng isang matandang babae na may hawak na sanggol. Nang arestuhin si Kim Wong, may mga taong natuwa at ang iba naman ay nalungkot. Nakahinga ng maluwag si Yoon-soo. Umiiyak si Kim at bumalik ang mga alaala. Ito ay ang mapang-abusong asawa ni Yoon-soo. Palagi niyang binubugbog si Kim Wong at natatakpan siya ng mga pasa. Pinagmasdan siya ni Kim na may durog na puso. May kung ano sa loob niya na nagsimulang mag-apoy. Nakita niya ang pagmumukha nito at nagbiro, you look so upset. Ikaw dapat ang kanyang ina. Ngunit tinanggihan niya ito. Nagalit siya at binato ang isang bote ng alak sa dingding. Actually alam niya ang totoo. Alam niyang sinusubukan ni Kim na paalisan siya para ang anak niya ang pumalit sa kumpanya. Binyantaan ni Mrs. Kim ang dating asawa ni Yoon-soo na protektahan ang kanyang anak. Ang sabi niya, kapag hinawakan mo siya magsisisi ka. Ginawa niya ang lahat para protektahan si Kim Wong. Then she started yelling, walang ginawang masama ang anak ko. Pabayaan mo siya. Lumabas ang katotohanan. Si Kim Wong ay ang kanyang nakatagong anak at siya ay nag-aayos sa kanya upang magmana ng kanyang mga ari-arian. Ginamit niya ang pangalang Kim bilang isang artista at nakikipagnegosyo kay Chairman Kim. Kaya ang artista ay si Kim Wong. Si Kim Wong din ang nagpinta ng mga larawan. Ginamit ni Kim ang mga transaksyong ito para ilipat ang lahat ng pera niya sa kanyang anak. At ngayon wala na siyang maitatago. Ang pinakamahalagang bagay ay ang operasyon ni Woojo. Noong nakaraang araw personal na kinausap ng doktor si Jimin. Lihim na nag-sign up si Yoon-soo para maging donor. Kung namatay siya sa panahon ng operasyon, ibibigay niya ang kanyang mga organo sa mga nangangailangan nito. Nadurog ang puso ni Jimin. Bumalik siya sa kwarto ni Woojo at nakita niya si Yoon-soo na pinagmamasdan ang anak niya mula sa labas ng kwarto. Dahil dito nagpa siya si Jimin na sabihin sa kanyang anak. Pero bago niya magawa, sabi niya, ampun ako. Narinig kong nag-uusap kayo ni Semi noong naghiwalay kayo. Inilihim niya ito sa lahat ng oras na ito. Hindi napigilan ni Jimin ang kanyang mga luha. Siya ay isang matamis maalalahanin na babae. Sinamantala niya ang pagkakataong sabihin sa kanya na si Yoon-soo ang tunay niyang ina. Napalunok si Woojo. Nakita niya ang mga text message ng kanyang ina sa kanya. Naalala niya kung kailan sila nagkita at nagsimula siyang umiyak. Mahal na mahal pala siya ng mama niya. Hindi niya siya pinabayaan. Nang maayos na si Yoon-soo, pumunta siya sa kulungan para makita si Mrs. Kim. Ang oras ay kinuha ni Totol. Pero matigas pa rin ang ulo ni Kim. Sabi niya, hindi ako makapaniwala na umabot sa ganito. Handa siyang gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang anak. Tanong ni Yoon-soo, bakit mo ako sinusubukang paalisin? Sinusubukan mong protektahan ang iyong anak, ngunit sinusubukan mong saktan ang aking anak na babae. Sa wakas sinabi sa kanya ni Kim ang dahilan. Sinabi niya na nagsinungaling si Yoon-soo sa akin. Si Yoon-soo ay inabuso. At siya ay buntis. Ngunit natakot siyang masaktan ang kanyang anak kaya inilihim niya ang sanggol. Ngunit alam ni Mrs. Kim ang lahat. Akala niya niloko siya ni Yoon-soo. Nakita niya si Yoon-soo bilang isang nobody, ngunit siya ay buntis. Ito ay isang bata na hindi dapat. At inilihim niya ito. Tinawag siya ni Yoon-soo tungkol dito. Hindi mo ako nakita bilang bahagi ng pamilya. Nakita mo lang ako bilang isang mahirap na babae na nagsisikap na umakyat sa sosyal na hagdan.
Kontrolado na siya mula nang ikasal siya sa pamilyang iyon. Tapos nabuntis siya. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Si Yoon-soo ay nakatakas sa pagkakahawak ni Kim. Sigaw ni Kim, "Shut up." Sinubukan pa rin niyang kumilos ng matigas. Lagi niyang sinisisi si Yoon-soo sa lahat at hindi siya humihingi ng tawad. Ngunit si Yoon-soo ay magpapahirap sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sinabi niya na makulong ka at isipin ang ginawa mo at hinding-hindi kita mapapatawad. Nais niyang gugulin ni Kim ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan at maranasan ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya noong naroon siya. Tandaan mo ang anak mo dyan. Sama-samang naghapunan ang pamilya noong gabi bago ang operasyon. Nagdiwang sila at binabati si Wooju at ang kanyang ina. Si Yoon-soo ay kumanta pa ng isang kanta para pasayahin ang lahat. Habang kumakanta nakatingin siya sa anak niya. Ngunit sa tuwing titingin si Wooju sa kanyang ina mabilis itong umiwas. Kailangan niya ng oras para ay proseso ang lahat. Pagkatapos niyang kumanta lahat ay nakikinig sa kanya. Nang kumanta si Yoon-soo tumingin siya kay Wooju at bumalik ang mga alaala. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong naroon siya para sa kanyang anak, pinoprotektahan siya. Nagsimulang mag-open up si Wooju sa kanya. Sabay-sabay na kumain ng cake ang pamilya at kumuha ng litrato para alalahanin ang sandaling iyon. Sa araw ng operasyon ang buong pamilya ay nakatayo sa tabi ng kama ni Wooju. Pinuntahan ni Mi-jin si Yoon-soo. Natatakot siyang hindi na niya makita si Yoon-soo. Sinabi niya kay Yoon-soo na makikita siya muli. At nagyakapan sila. Pinunasan ni Yoon-soo ang mga luha niya. Pumunta si Jimin sa kwarto at kinausap si Yoon-soo. Madudurog ang puso ko kapag nawala ang alinman sa inyo. Nasasaktan siya ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya kayang harapin siya. Inilagay ni Yoon-soo ang kanyang mga kamay sa kanyang pisngi at inaliw siya. Nakakatuwang makilala ang isang tulad mo at makasama si Wooju. Naging isang himala para sa akin. Sinabi niya ang paggugol ng oras sa iyo ay ang pinakamasayang panahon ng aking buhay. Ipinagtapat ni Jimin ang kanyang nararamdaman sa kanya. Mahal kita. Sabi ni Yoon-soo, I love you too. Pagkatapos ay sabay silang pumasok sa operating room. Sa hallway pinalakas ni Jimin si Wooju. Huwag kang mag-alala. Paprotektahan kita, Wooju ko. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi para bigyan siya ng lakas. Naramdaman ni Yoon-soo ang takot ng kanyang anak. Sasamahan kita sa buong oras, sabi niya. Biglang hindi na natakot si Wooju. Sinabi niya kay Yoon-soo, salamat nanay. Naging emosyonal ang lahat sa kwarto. Tumingin si Yoon-soo sa kanyang anak na may luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Wooju ang kamay ng kanyang ina. Nakakataba ng puso. Nagsimula ang operasyon. Ang buong pamilya ay nakatayo sa labas ng operating room nag-aalala. Mahabang tulog ang dalawa. Nakahuli si Yoon-soo ng mga alitaptap at inilagay ito sa kamay ng kanyang anak upang hindi siya matakot. Sinabi niya na sisindihan nila ang kadiliman. Naalala ng dalawa ang masasayang panahon na magkasama sila. Natatakot siya na kapag dumating ang dilim ang mga alitaptap na ito ay gagabay kay Wooju. Kahit anong mangyari ang masasayang alaalang iyon ay mananatili sa kanila magpakailanman. Mga magagandang alaala sa kanilang buhay. Niyakap nila ang isa't isa. Makalipas ang isang taon mas maganda si Wooju. Si Jimin ang gumawa ng paborito niyang ulam. Si Yeonjun ay nanalo ng maraming parangal. Si Semi ang manager niya. Dinala ni Jimin ang kanyang anak para bisitahin ang kanyang lolo. Nandoon na si Yeonjun. Tumulong si Jimin na baguhin ang kanyang pahingahan. Ang kapitbahay nila ay si Lee. Natapos ang pelikula sa masayang pamumuhay ng pamilya. Salamat sa panonood.